Guys, welcome back ulit sa ating channel. Sa video na to ay itetest natin itong ating lumang hydrovac gamit ito ano. So, bali nung previous video ko ang ginamit natin is yung engine vacuum. So, ito guys ay malaking tulong nito kapag halimbawa gusto mong bumili ng bagong hydrovac, either surplus or yung brand new ano. Tapos gusto mo siyang itest kung baka merong leak. So eto guys ay pwede nyong dalhin dun sa bibilhan nyo na hydrovac. Kasi kung magdadala kayo ng sasakyan ay paandarin nyo. Tapos eto kasi guys ay kahit may maliit na leak yung diaphragm ng ating hydrovac ay malalaman natin gamit ito. Kasi ang gagawin natin ay ibababad natin siya, no? Isusok natin siya ng mga 5 to 10 minutes. So depende sa inyo. Once na bumaba siya ng sabihin natin mga 5 inches of mercury. So ibig sabihin nun, posibleng mayroong leak yung ating hydrovac na bibilhin. Siguraduhin lang natin guys na dala-dala natin yung ating lumang brake master na merong o-ring. Ayan. So importante sa test na to. So dito guys ay meron tayong bago. Ito yung bago. Bagong hydrovac. Tapos ito yung luma ko na brake master. So ito yung una nating itetest. Ito yung luma natin. So isasalpak lang natin to. Halimbawa ito yung lumang, o kaya kung bibili kayo ng bagong brake master, so i-test nyo na lang siya. So make it sure na meron siyang o-ring ano. Tapos ayan, pasok nyo lang kahit na hindi nyo na i-bolt, as long as nakasalpak siya, kasi yung o-ring na yung magsisil dun eh. Ayan, kahit na hindi nyo siya i-bolt, no. Tapos eto, make it sure na yung gagamitin yung test equipment ay walang leak. So ito na test ko na to, wala siyang leak, no. So ito, ayan, ikakabit nyo lang dito. Ayan, kakabit nyo lang yan dito. Ito. Ayan, kabit nyo lang yan dyan. Tapos ayan, ito siya. Tapos ito, itong, yan, naka-open naman yan, naka-open to. Ayan, zero yung ating vacuum. So ito yung ating vacuum source, ito siya. Ayan. So gamitin lang natin to. Ito yung kanyang suction. Ito. So ayan, pasok mo lang yan. Ayan. Tapos tingnan natin dito. Ayan, ipapump ko siya. Ayan. Ipapump ko siya, bali. Ayan. So kahit nasa mga 14 inches of mercury. Ayan. So tingnan nyo guys, ito, tatanggalin ko na to. Ayan. Ayan, tatanggalin ko na. So wala na tayong vacuum source. Ayan. So papansin natin dito ay nasa mga 10, 11, 12, 13, nasa mga 14 inches of mercury siya, no. So ayan. So ang gagawin nyo, ibababad nyo lang siya ng, sabihin natin mga 5 minutes or 10 minutes, depende sa inyo. Ayan. So kapag bumaba siya ng mga 2 inches of mercury, tas mabilis yung baba niya, possible na merong leak yung etong inyong hydrovac. Ayan. Or pwede ring, kung bago naman etong brake master na inilagay nyo, ay okay din yung o-ring niya. So possibly na may problema, may konting leak yung inyong hydrovac.
Ngayon, siguraduhin nyo rin na walang leak itong ginagamit nyong pang test. Ayan. So, ito 1, 2, 3, 4. So, hindi siya bumababa. Ayan. So, yun lang yung pwede nyong gawin. Kung papayag yung bibilhan nyo na kung pwede nyong i-test. Ayan. So, ito yung ating luma. Ngayon, ito naman yung ating bagong hydrovac. Tapos nakakabit yung luma niyang brake master. Ayan. So, ayan, makikita nyo, hindi mo mababa, ano, sa mga 14. So, yan, pag merong bumabaya ng, ano, ng mga 2 inches of mercury, yan. Tingnan nyo yung inyong bibili na hydrovac. Kasi guys, ang kagandahan nito, ayan, ay, ito, pwede nyo dalhin to dun sa pagbibilan nyo ng hydrovac, ano. Kasi kung magdadala kayo ng sasakyan, tapos ikakabit nyo yan, so, medyo hindi siya, ano, no, medyo maano yung ano, magdadala ka pa ng sasakyan tapos paandarin mo pa, tapos yun, so maganda yung ganito, advantage siya, no. So ang objective lang naman is to test kung merong leak yung inyong hydrovac. Ayan, so makikita nyo habang nagsasalita tayo ay hindi naman bumabagsak yung, ayan, nasa mga 14 inches of mercury pa rin. So ngayon guys, ang gagawin ko ay itetest natin itong bago. Ayan, itong bago. So para sigurado, ayan, ayan, re-risk ko lang. So ito naman yung bago. So yan, kasi kung gagamitin natin yung engine vacuum, kapag medyo maliit lang yung leak doon sa diaphragm, medyo na ano hindi mo masyadong makikita. Ito kasi iaano mo siya ibababad mo siya ng mga 5 minutes. So ito yung bago natin. So tingnan natin. Yan. So kabit lang natin to. Ayan. Kabit lang natin, then ipapump lang natin siya, no. Ayan, no. So pump lang natin. Ayan, kahit mga ganyang pressure, mga 14 to 13 inches of mercury. Ayan, tanggalin ko lang to. Ayan. So nasa mga 13 inches of mercury. So monitor nyo lang mga 5 minutes. Kasi pag merong leak yan ay bababa yan ng mga 1 to 2 inches of mercury. Ayan. So eto guys ay na-test ko na, no. So okay to, wala tong leak. So ito din yung ginawa ko bago ko bilhin to, bago ako mag-decide, kasi may mga pagkakataon na kahit na bago yung brake booster na bibilhin nyo, meron talaga siyang may mga instances na merong konting leak, ano. So pag ikinabit nyo na to sa makina ay mahirap na siyang ma-identify kung ang problema ba ay dito sa hydrovac. So yan, gamit kayo ng ganito. So yun lang yun guys, salamat.